all the time. Purihin ang Panginoon. Alam ko kami natin. Kumusta kayo? Pati-pati ng ating mga katabi. Kumusta isang linggong nagdaan sa buhay ng bawat isa ng kapatid. Maraming challenges, maraming iba't ibang pangyayari sa buhay natin. May mga pagsubok, may masaya, may malungkot na karanasan. At meron din mga pangyayari na maaaring hindi natin naasahan. May maaaring yung mga taong nakasakit sa atin. May mga taong naka-offend sa atin. May mga taong nagkasala. At hindi naging maganda ang ating karanasan sa kanila. Subalit sabi nga ng Panginoon, kailangan tayo magpatawad. Ano po? Kailangan natin magpatawad. Pagpapatawad, isa ito sa mga utos ng Panginoon na tila mahirap sundin. Hindi tayo imposible itong magawa, mga kapatid, kundi dahil sa laki ng hinihingi nito mula sa atin. Kapag tayo ay nasunod ng simbahan, waring napakadaling umawit para sa Diyos at sumunod sa Kanya. Lalo na kapag patungkol sa pag-ibig at biyaya niya para sa atin. Pero kapag nasa labas na tayo at ang sitwasyon ay patungkol sa pagpapatawad dahil sa pananakit at pagkakasala ng iba, bilang nagbabago ang ihip ng hangin. Ano po? Parang ang hirap ng sundin ng Diyos. Biglang ang hirap ng magpatawad. Madalas, ang pagpapatawad ay hindi para sa mataong humble, umababang loob, na kinikilala ang kanilang pagkakamali at pagkukulang. Ang totoo, mga kapatid, madalas kailangan natin magpatawad sa mga taong hindi man lamang alam na may nagawa para silang hindi tama sa atin. Kaya mga lambok tayo sa ating sarili, sa ating puso. Doon natin inilalaman o tinatala at kinikimkim ang mga kasalanan ng iba. Tandaan natin kung kailan nangyari iyon at sariwa pa sa ating memorya ang bawat detalye ng araw na iyon. Alam mo kung sino nagkasala sa iyo. For example, noong June 14, 2026, ano nangyari nun? Okay? Sa ganap na alas 3 ng hapon, napaka-specific, napaka-detalyado. Kuhang-kuha natin hanggang sa sa specific na segundo. Nililista natin ang mga taong may utang na loob sa atin at ang mga taong may atraso sa atin. Hanggang sa umabot tayo sa pagsasabi ng wala na, puno na, di na kaya ang paparating pa. Di ko na kaya ang mapatawad pa. May kasabihan nga tayo, kapag puno na ang salot, dapat nang kalusing. Kapag puno na ang salot, dapat nang kalusing. Ganyan na ganyan po ang nasa isip ni Pedro sa pagtatanong niya sa Panginoong Jesus sa Mateo chapter 18, verse 21 to 35. At ito po ang batayang talata natin sa umagang ito. Kaya mga kapatid, makibukas kayo sa akin sa Mateo chapter 18, verse 21 to 35. Mateo 18, verse 21 to 35. Sama-sama, sabay-sabay po natin basahin ang ating batayang talata. Mateo 18, verse 21 to 35. Ano sabi po doon? Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bagang patatawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus. Hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7, sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na hinga ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang sinimulan niyang magkwenta, dinala sa kanya ang isang lingkod na may utang na milyon-milyong piso. Dahil sa wala siyang may bayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng kanyang ari-arian, upang siya ay makabayad. Lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakawa. Bigyan ko po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya pinatawag siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkaalis doon, ay nakita niya ang isa niyang
kapwa lingkod na may utang sa kanya na ilang daang piso. Sinagal niya ito, sabay sabi, magbayad ka ng utang mo. Lumunod ito at nagmakawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito'y ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Verse 31. Sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayari iyon. Kaya pumunta sila sa hari at nagsumbong. Ipinatawag ng hari ang lingkod na iyon. Napakasama mo, sinabi niya. Pinatawag kita sa utang mo, sapagkat nagmakawa ka sa akin, naawa ako sa iyo. Hindi ba dapat ka rin sanang mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya ipinambilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. Verse 35, kayo din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taos pusong patatawarin ang inyong kapatid. Manalangin po tayo. Tunay na napaka maiwaga at hirap malirik na kagaya namin ang iyong mga salita ng Panginoon. Tulungan kami sa araw na ito na maunawaan namin kung ano ang tunay at nais mong iparating sa amin. Gamitin mo ang inyong lingkod ang naibabot ang mensahe na ito na may kaginawaan sa lahat at maging klaro sa bawat nakikinig kung ano po ang inyong layunin, kung ano po ang nasa isip na nais mong maabot din namin. At palahin mo kami at nawa ang natutunan sa araw na ito ay mapagkinabahan namin, maging kapagkapainabang sa amin at maisabuhay namin upang sa inyong kapurihan at kawaghalian. Ang lahat po ito ay aming pinadalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ayon po sa verse 21, lumapit si Pedro para magtanong kung ilang beses na ba dapat magpatawad ng mga kapatid ng kakasala. Ang tanong niya, ito po ba? Bakit ito ang naisip ni Pedro? Palagay ninyo. Napakaraming numero na pwedeng maisip. Pero bakit napili niya ay ito? Wala akong maisip sagot na tama. Kasagutan, pero sa kulturang Hudyo mga kapatid, tatlong beses bibigyan ng pagkakataon ang nagkasala para makipag-ayos sa kanyang kapatid. Pagkatapos ng 3 beses, kung hindi makita ng biktima ang sinseridad ng may sala, hindi na nga ito kailangan patawarin pa. Kaya sa punto ni Pedro, maaaring nainisip niya na dahil ang ito ay higit sa doble ng requirement ng kanilang tradisyon, baka naman sumang-ayon sa kanya ang Panginoon. Na para bang sinasabi ni Pedro, ang gagawin niya ay higit pa sa inaasahan sa kanya. Kaya baka naman hindi na niya kailangan patawad pagkatapos nito. Naghanap siya ng limitasyon, parang kota na kailangan maabot. Ngunit sa halip na masahihin ni Jesus ang kanyang ego, siya ay itinuwid niya. Sa pamamagitan ng simpleng pagsagot sa verse 22, yan sabi po doon, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. 70 times 7. Napakarami. Ano po? Ilan yun? 70 times 7. Ang tingin ni Pedro ay higit na sa inaasahan sa kanya ang nasa isip niya. Ang nasa isip ni Kristo ay, subalit ang nasa isip ni Kristo ay higit pa roon. Higit pa sa iniisip ni Juan. Ibig sabihin, kung mag-iisip man tayo ng random number, higit na mas malaki pa roon ang iniisip ng Panginoon. Katulad ng sinasabi sa Lucas 17 verse 4, mga kapatid, kung 7 ulit siya magkasala sa iyo sa maghapon at 7 ulit din lumapit sa iyo at sabihin niyang nagsisisi ako, dapat mo siya patawarin. Ang sinasabi ni Kristo ay ang pagpapatawad ay walang limitasyon, kaya hindi ito binibilang pa. Upang mas maunawaan natin ang sinabi ni Kristo, nagkwento po siya ng isang talinhaga
patungkol sa isang alipin na may malaking utang. Dito sa kwentong ito ay babaguhin ng Panginoon ang ating pananaw tungkol sa pagpapatawad. Ipapakita niya sa atin na ang pagpapatawad ay hindi lamang tungkol sa kung ilang beses, hindi lamang sa bilang na dapat natin ginagawa, kundi kung ano ang basihan ng pagpapatawad. Kung ano ang basihan ng pagpapatawad. Kaya sa umagang ito mga kapatid, tuklasin natin habang pinag-aaralan natin at sinasagot ang mahalagang katanungan. Paano nga ba makapagpapatawad ang isang alagad ni Kristo? Paano makapagpapatawad ang isang alagad ni Kristo? Una po, palaging mahabag. Ang sabi sa verse 27, naawa sa kanyang hari, kaya pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Bakit nga ba nasa ganitong kalagayan ng lalaki? Bakit kailangan patawarin? Bakit hindi na lamang niya bayaran? Ang sabi ng ating kwento, ang tao ito ay, ang utang niya ay milyon-milyon at malinaw na wala siyang pambayad. Sabi pa dito, kahit ipagbili lahat ng meron siya, ay hindi ito sasapat. Kaya pati siya, maging kanyang asawa niya at mga anak, ang buhay ng kanyang buong pamilya ay ipagbili para lang siya makabayad. Sa patalingang kwento, mga kapatid, ay ipinakita na ang tao ito ay walang pag-asa at walang kakayahang iligtas ang kanyang sarili, pati ang kanyang pamilya, mula sa pagkakautang na ito. Ang sitwasyon niya ay lugmok at wala na siyang patutunguhan pang iba kung walang sasagip sa kanya. Dito ngayon papasok ang habag na ipinakita ng hari, na nasa hari siya ang karapatang magalit at hindi kawaan ang tao ito. Makatarungan ang hari sa kanyang paniningil dahil malaki talaga ang utang sa kanya. Ngunit kita at alam ng hari ang kalagayan ng lalaki. Lubog, nagmamakaawa at walang pag-asa sa kanyang sarili. Hindi galit o katarungan ang nanaig sa puso ng hari, mga kapatid, kundi awa, habag. Naawa ang hari sa tao. Pero pansinin ninyo ito, na maawa ang hari at pinatawad ng utang na milyon-milyon, hindi naman ibig sabihin na biglang naglaho ang utang. Mayroon pa rin nawalan. Sino ang nawalan? Ito po ang hari. Inako ng hari ang pagkalugi. Ganito ang pagpapakita ng habag. Ang habag ay hindi lang basta pagpapakita ng awa. Ito ay ang pusang loob na pag-ako ng sasakit at lugi para lang mapalaya ang tao nagkasala. Kapag tayo nagpapatawad na may habag, para na rin natin sinabi, may utang ka sa akin at dahil doon nasaktan mo ako. Pero dahil sinabi ni Kristo, hindi ko na ililista ang iyong utang. Pagpaparaya ako, huwag ka lang mabilanggo sa galit ko. Yun po ang tunay na pagpapatawad. Ang hindi hayaang magalit, madaig ang galit sa ating mga puso at tingnan ang kahabag-habag na kalagayan ng ating kapatid. At tayo ay magpatawad. Wala na siyang utang sa atin. Makatarungan po ba? Kung tayo ay maningin sa mga may utang sa atin, mga taong nakasakit sa atin, mga taong nagkasala sa atin, ay upo naman po. Wala pong masama kung hangarin natin ang katarungan para naman talaga sa atin. Pero isang alagad ni Kristo ay hinahangad ang maging katulad ni Kristo. Ang sumunod sa kanyang halimbawa, una, bago ang kanyang sariling katarungan. Sa usapin ang kasalanan ng ating kapwa sa atin, ipinakita sa atin ng hari na dapat habag ang unang manaig sa atin. Katulad nito, ang daan ni Kristo ay hindi ang pagtingin sa mga ginawang kasalanan ng iba sa atin, kundi ang parating pagpili na tingnan ang mga kahinaan ng iba at pakitaan sila ng biyaya at hindi parusa. Kapag tingnan mo ang iyong kapatid na may galit
Sadyang hindi mo siya mapapatawad. Pero kung titiyak mo siya na may habag, doon magsisimula siya ang proseso ng pagpapatawad. Ang pagbitaw sa mga utang ng iba sa atin, kinakailangan muna nating matutong maawa bago tayo matutong magpatawad. Ulitin ko po, kailangan muna nating matutong maawa bago tayo matutong magpatawad. Kaya pakisabi sa kapatid, dapat tayo'y mahabag. Dapat tayo'y mahabag. Pangalawa, palaging tingnan ng tama ang kasalanan. Ano yung una? Palaging mahabag. Dapat tayo'y mahabag. Ang pangalawa, palaging tingnan ng tama ang kasalanan. Sa unang puntos ay nalaman natin ang milyon-milyong utang ng taong ito. Pero nahahabag ang hari sa kanya at siya ay pinatawad. Ngayon naman po, titignan natin kung ano ang nangyari pagkatapos sa verse 28 to 30. Ang sabi po doon, ngunit pagkaalis doon ay nakita niya ang isa niyang kapwa-lingkod na may utang sa kanya. May ilang daang piso. Sinakal niya ito sa may sabi, magbayad ka ng utang mo. Lumot ito at nagpagkawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at papayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito'y ipinagdalambo niya hanggang sa makabayad. Pansinin natin mga kapatid, pagkatapos siya mapatawad sa napakalaking utang, ang kanya namang nakita niya ang kanyang kasamahan sa labas, ang kapwa-alipin na ito ay may utang din. Pero hindi sa hari, kundi sa kanya mismo. Ano ang kanyang ginawa? Nabagging ba siya? Katulad ng hari? Hindi po, sa halip. Agad niya itong sinakal at ipinakulong hanggang makabayad. Sa atin po ba, hanggang ilang daang piso ang pwede bago tayo manakal? Baka naman 50 pesos nanakal ka na. Okay? Baka naman po pwede makahirap, mga kapatid. Sino pwede magpautang sa akin? Biro lang po. Pero huwag lang po sana tayo umabot sa puntong may mapapalitaan na naman tayo mga kapatid sa pananampalataya na nagkadimandahan at nagkasiraan ng dahil lamang sa ilang daang piso. Dito natin makikita kung gaano kilala at kabaluktot ang kanyang naging reaksyon. Baluktot kasi ang kanyang pananaw sa pagkakautang. Sa isip niya, yung ilang daang piso na utang ng kanyang kasamahan ay napakalaging bagay para sa kanya. Na hindi na niya kayang patawarin pa. Habang tuluyan niyang nakalimutan, nakagagaling lamang niya sa hari kung saan siya ay pinatawad sa milyon-milyon niyang pagkakautang. Sa taong ito, ay gano'n na lang kahalaga ang ilang daan na kaya niyang ipagpalit ang kalayaan ng kanyang kapwa para lamang makamit ang hustisya na tama naman para sa kanya. Ang hindi niya naisip, kung pagbibigyan niya ang kanyang kasamahan, kaya nito makabayad sa kanyang utang sa loob ng ilang mga panahon ng pagtatrabaho. Habang siya naman, kahit ipaglingkod niya ang kanyang buong buhay, at kahit bigyan pa siya ng Panginoon ng napakahabang buhay, ay mamanahin pa ng kanyang mga anak at mga inapo ang kanyang utang na milyon-milyon. Kung minsan mga kapatid, ganito po tayo. Kapag ang ibang tao nagkakasala, agad tayo kumukuha ng magnifying glass at itinututok natin sa kasalanan nila. Bilang pinalalaki natin at sinusuri ang bawat detalye nito. Pero kapag tayo nagkasala sa Diyos, kung nakakasakit sa ating kapwa, ayaw natin na ang mga kasalanan natin ay mahusgahan at maparusahan. Nagdadahilan tayo kasi gusto natin mabigyan parati ng pangalawang pagkakataon. Katulad ng sinasabi natin, tayo naman ay tao lamang, nagkakamali rin, hindi natin sinasadya. Sa kasalanan ng iba, ang hangad natin ay katarungan. Pero sa sarili natin, ang gusto natin ay second chance. Ano ba dapat ang tamang pananaw? Ano ang tamang dapat pananaw?
alalahanin natin ang sabi sa talata ay kapwa alipin. Katulad nila mga kapatid, kung paano sila ay mga alipin, tayo rin ay mga alipin din ng hari, ang ating Panginoon. Kung paano ako ay lingkod, ikaw ay lingkod. At lahat tayo magkakapatid ay lingkod. Sa ilalim ng nag-iisang hari, sa ilalim ng ating Panginoon. Kung ganito po ang pananaw natin, hindi tayo mahuhulog sa pag-aakalang biktima tayo ng pagkakasala ng iba. Dahil ang totoo, tayo rin ay araw-araw na nagkakasala at nangangailangan ng habag at biyaya at pagpapatawad ng Diyos. Kaya kapag tama ang ating pananaw sa kasalanan, hindi na tayo magiging prideful. Maunawaan na natin na wala tayong maipagyayabang sa ating sarili, kahit sa ating kapwa. Dahil pare-pareho lang tayo ng makasalanan. Nawawala ang ilusyon na mas mabuti tayo kaysa sa iba. Isang katotohanan dadala sa atin sa tunay na pagpapakumbaba sa ating mga puso. Ibinababa natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos at ng tao. Hindi na ito nagiging kompetisyon ng pabutihan. Umaharap na tayo sa realidad na tayo ay parehong makasalanan na nangangailangan ng habag ng ating Panginoon. At kapag na-realize natin kung gaano kalaki ang ating utang sa Diyos, na kanyang pinatawad kung paano sa nagawang kasalanan ng iba sa atin, mas nagiging madali ng bitawan at patawarin ang barya-baryang utang ng iba ng ating kapwa. Kaya dapat mga kapatid ay magkaroon tayo ng tamang pananaw sa kasalanan. Pangatlo, palaging alalahanin ang pagpapatawad ng Diyos. Palaging alalahanin ang pagpapatawad ng Diyos. Kung babalikan natin ang talata ng mangyaring konfrontasyon ng dalawang alipin, hindi sila nag-iisa. Ang sabi ng kwento, saksi ang ilumpang mga alipin at sumama ang loob nila sa kanilang nakita. Siyempre, sino ba naman ang hindi aalma sa ganitong kawalan ng katarungan? Pero dahil wala siya kakayahang pamagitan, inilahad nila ang lahat sa hari. Nagsumbong sila. Kaya nagalit ng gusto ang hari sa narinig niyang balita. Kaya pinatawag niya muli ang lalaki at hiningan ito ng paliwanag. Tingnan po natin ang sabi ng hari sa verse 32 to 33. Ipinatawag ng hari ang lingkod na iyon. Napakasama mo, sabi niya. Pinatawag kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka rin sana mahabag sa kapwa mo? Bakit ito ginawa ng lalaki? Gayong siya pa ay pinatawad sa pagkakautang na mas malaki pa roon. Ano ang nangyari? Kulang po para sa lagi ang natanggap niya ang pagpapatawad? Hindi naman. Pero kung hindi ang hari ang nagkulang, kayo ang pagkukulang. Mga kapatid, ang lalaki ay mabilis na kalimot. Hindi siya tumanaw sa pagpapatawad na naranasan niya. Hindi po literal na wala ng kanyang memorya, kundi parang hindi siya natuto sa kanyang karanasan. Hindi na pinahalagahan ang ginawa ng hari, kaya para bang walang nangyari at malit na bagay lamang ang ginawa sa kanyang iyon. Ang expectation natin sa laki ng kanyang utang na pinawalang halaga ay dapat siya ay tumimo ito sa kanyang isip. Pero hindi po. Hindi tumimo ito. Sa halip, ang mismong sitwasyon kung saan nakaranas siya ng biyaya mula sa hari, ang siya rin niyang ginamit na armas para ipagkain ang biyaya sa iba. Ang ginawa ng lalaking ito ay hindi katanggap-tanggap. Ito'y malupit. Ang sabi ng hari, napakasama mo. Ang ekspresyon ng hari ay nagsasabi ng ginawa ng lalaki ay hindi lamang simpleng masama, kundi sukdulan ng kasamaan. Mga kapatid, ang hindi natin pagpapatawad and reflection
sa laki at dami ng nagawa nating kasalanan na pinatawad ng Diyos sa atin, ay isang lantarang pagwalang bahala sa biyayang naranasan natin mula sa Kanya. Siguro nga, ganun na lamang ang naranasan niyang ginhawa nung makalaya siya sa kanyang pagkakautang at nakalimutan niya ang patawad. Alalahanin natin, nakalalabas lang niya mula sa trono ng hari. Kahit tayo siguro kung malagay sa posisyon niya, yung makabayad sa utang ay malaking kawalan na sa isipan. Ano pa kaya yung patawarin ka na lamang sa pagkakautang? Nawalan ka na ng isipin, hindi pa nabawasan ang pera mo. Pero hindi ginamit ng ayos ang lalaking ito ang bagong kalayaan na tinanggap niya mula sa hari. Sa halip ay sa halip na ipagpasalamat sana niya ay kalupitan at kasamaan ang naisip niya. Kaya pakisabi po sa katabi, huwag ganun. Huwag ganun. Inuna ng lalaki ang kanyang sariling hangarin. At sa paghangad niya rito, ang nawala sa kanya ay mas malaki, mga kapatid. Kung nagpatawad sana siya, matagal na sana siya ng masaya. Pero hindi. Inututan niya yung saya na sa kanyang-kanya na sana. Ang kinahinatnan ng lalaki ay nakita natin sa verse 34 at naging napakalungkot na karanasan. Ang sabi po doon, dahil sa kalungkutan niya, nagalit ang hari, kaya't ipinakulong siya hanggang sa mabayaran niya ang kanyang buong utang. Imagine, malaya na sana siya. This time, pinatawag siya, nakulong ulit siya. Ito ang nakakatakot na realidad, mga kapatid. Ang kawalan ng pagpapahalaga at kawalan ng pagpapatawad. Akala ng lalaki ay panalo na siya sa ginawa niya. Akala niya nung patawarin siya, ay tapos na yun. Ang totoo ay ang pagpapatawad ay biyaya lamang sa kanya. Kaya katulad ng sinasabi sa Romans chapter 4 verse 7, Romans chapter 4 verse 7, pinagpala ang mga taong pinatawad na ang pagsuway at ang mga taong pinawi na ang mga kasalanan. Ngunit dahil sa ginawa ng tao ito, ang pagpapatawad sa kanya ay nawala ng kabuluhan. Kaya naman ang biyaya ay kinuha mula sa kanya. Hindi niya ito deserve. Noong una pa, kaya mas lalo pa ngayon. Pinarusahan siya sa paraan na ginamit niya sa iba. Sayang. Dahil hindi siya nagpatawad. Inalis sa kanya ang biyaya na wala sa kanya ang pagpapatawad ng hari. Sa atin po, mga kapatid, kung magtatanim tayo ng galit, kung hindi tayo magpapatawad, dahil hinahabol natin ay katuwiran, ay mabibigo tayo. Akala natin ay magiging mabuti tayo kung hahangarin natin pagbayarin sila sa kanilang kasalanan sa atin. Akala natin ay tama lang na ipakulong sila, pero ang totoo, ikinukulong natin ang ating mga sarili sa bitterness, sa stress, sa galit, at sa kawalan ng kapayapaan. Ayaw natin makulong sa kawalan ng pagpapatawad. Kaya tuwag natin itong ipagkait sa iba. Magpatawad tayo, hindi dahil talunan tayo. Magpatawad tayo dahil tumatanaw rin tayo sa unang nagpatawad sa atin. Gusto ko lang pong tingnan natin ang panalangin ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 6 verse 12. Matthew chapter 6 verse 12, ang sabi doon, at patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya naman ang aming pagpapatawad sa mga may utang sa amin. Napakabigat pong panalangin ito. Kung naunawaan natin, hinihiling natin sa Diyos na patawarin niya tayo sa parehong sugat na nagpapatawad tayo sa ating kapwa. Paano kung madamo tayo? Paano tayo hihingi ng tawad sa Diyos? Kung malupit tayo sa iba,
kung malupit tayo sa ating kapwa. Kapag ganito natin ito tinignan, ang pagpapatawad ay hindi isang opsyon. Ito ay tatak ng isang taong nakakakilala sa habag ng Diyos. Hindi pwede sa alagad ni Kristo na masiyasiya sa biyayang tinanggap niya habang nagiging malupit naman siya sa iba. Sa paglabas natin sa mga pinto ng sambahan ito, at sa pagharap ulit sa mga taong nakasakit, nakasama ng loob, o nagkasala sa atin, gano'n ang kalaki o kaliit yun, dalhin natin parati ang mga katotohanan ngayong umaga, mga kapatid. Una, palaging mahabag. Alalahanin natin ang laki ng utang na nakansila dahil mahabag ang Diyos sa atin. Milyon-milyon. Napakalaking halaga. Pangalawa, palaging tingnan ang tama ang kasalanan. Ibaba natin ang ating mga sarili at alalahanin na tayo ay kapwa-alipin lamang. Wala tayong karapatang manigil ng kasalanan kasi maging tayo ba ay mga makasalanan. At pangatlo, palaging alalahanin ang pagpapatawad ng Diyos. Alalahanin natin ang milaki ng Diyos na unang nagpatawad sa atin. Kaya magpatawad rin tayo sa iba. Kaya ngayon, mga kapatid, huwag nang magalit. Bitawan ang galit sa ating mga puso at kalimutan ang atraso ng mga kapwa. Sa huli, ang mga alagad ni Kristo na nakakaintindi ng pagpapatawad ng Diyos ay ang mga taong hanggang magpatawad sa iba. Purihin po ang Panginoon.